Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitan bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay, magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air at kasama natin yung isang nanubasang doktor, Dr. R. Magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa The Truth Doctors on Air. Kami po ay airing dito sa ating paboritong stasyon, CBS DWAD 1098 kHz sa AM po, sa AM band. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes na alas 2 hanggang alas 3. Salamat po sa pagtangkilik na ninyo po sa ating programa. Alam niyo naman po, ang ating programa ay nakatutok sa paghanap ng katotohanan sa mga nababasa nating balita, dahil totoo naman, Dr. J, napakarami ng fake news, yung fake news na yun parang kung iaalin tulad ko dapat pwede na rin yung gawing besura. Ang dami ng fake news at ang karamihan yan nasa sa online, sa social media, dahil alam mo, mahirap maglabas ng fake news sa mga katulad sa atin na nasa mainstream. Ngayon, para ma-counter yan, kaya tayo may Truth Doctors on Air para yung mga balitang peke ay atin pong pinabalatan at hinuhubaran para maipaliwanag sa taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyayari sa bansa natin, At ngayon nga, ano bang ating ang mainit pa rin na issue ngayon, itong paglabas ng itong 18, 16 na Marines at 2 po na galing sa Armed Forces. Nililinaw natin kasi sabi ng Navy, hindi naman daw lahat Marines yun, So nilinawin natin, 16 na dating Marines, mga retired sila, Hindi mo pwedeng tawagin na ex-Marines kasi ang Marines is a Marine forever. Yun ang nila So at 2 pong sa Armed Forces. Ang isa po nasa reserve, ang isa dati sa active service. Nililinaw natin yan. At yung sinasabi ng mga napangalanan ng mga politiko doon na wala naman daw, hindi naman nakapirma at hindi naman na notaryo, ang totoo po, na-file na nga, na-file na sa ombudsman yung affidavit. At kung sa larong basketball, Dr. R, nasa kamay na ng ombudsman ang bola. Kaya nasa sa kanila ngayon kung ano ang kanilang gagawin dyan. Kung yan ay hindi nila papansinin, malaking problema yan sa panig ng ombudsman. Kailangan talaga gawa nila. Tama yan yung sinasabi mo, Dr. J, napaka-critical nito.
napaka-critical nito, lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino, nabantayan kung ano po ang gagawin o ano ang ikikilos o ano ang aksyon na gagawin ng ating magiting na ombudsman, no, na si Crispin Remulla, no, Ombudsman Crispin Remulla, no. Ito po ay babantayan ng taong bayan dahil ito pong revelasyon nito nung 18 tao, 16 na Marines at 2 miyembro pa po na hindi ko lang alam kung anong grupo sa Armed Forces, no, Dr. J, no. Ito ay dapat po na malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga ligasyon na to. Dahil hindi po ito simple, no, Dr. J, no, kung ako ay katulad, tayo naman ay mga simpleng mamamayan din, no. Ano po, no, nakakabahala po yung mga litrato na kasama ng naturang affidavit, ano. Kitang-kita po dito yung mga basura, no, kung tawagin nila yung pera, basura, no. Basura sa loob ng maleta. Hindi po ito simpleng bagay lamang. Ito po ay kailangan na atin pong siyasatin. Katulad na lamang, no, Dr. J, no, nung isang araw nakausap natin no, si ang ating kaibigan na si dating Congressman Mike Defensor. Ang sabi na po niya, mukhang aabot pa to ng 90, no, kung di ako nagkakamali, 90 na tao na maaaring lumabas, no, at mag-corroborate sa mga revelations na ito. Dr. J, hindi to simpleng bagay, no. Pero babalikan ko lang, Dr. J, kanina yung sinasabi mo tungkol sa fake news, so liwanagin ko lang. Totoo na napakaraming fake news sa social media, no. Yung mga digital channels, TikTok, Facebook, at maaaring yung threads nga, marami ring fake news dyan. Pero ako, naniniwala ako, marami na ring fake news sa mainstream media. Kaya nung nag-uusap nila po, Mike, parang iilan na lamang o baka bilang sa daliri na lamang na nagsasabi ng katotohanan at naglalathala ng katotohanan. Hindi lamang ang isang side, no? Kasi siyempre tayo, di ba, dapat balance tayo. Kung dapat tayo mga tagapagdinig natin sa radyo. Pag naglalala, dalawang sides, so it doesn't matter po kung si Vice President Sara Duterte ito o si President Bongbong Marcos, no? Hindi po ito dapat po ito ay pinapractice natin bilang mga broadcaster, newscaster, mga tagapamahayag, no? Dapat po talaga i-balance tayo, no, Dr. J, no? Yun nga lang, Dr. J, dapat bigyang atensyon nito at dapat maging patas ang maaring gawing investigasyon ng ating magiting na Ombudsman Crispin Remulla, no? Nasa kamay niyang bola ngayon. So, kailangan na imbestigahan nila yan dahil they are under pressure by the people, no? And they owe it to the Filipino people. Ngayon, yung sinasabi kanina, na alam mo kanina, nanonood ako ng isang interview sa kay Attorney Baligon, na sinasabi daw na itong mainstream media ay hindi ho kumikibo sa sinasabi ng mga vloggers. Lahat ng vloggers at doon. Ay masasabi ko naman sa kanila, hindi totoo yung sinasabi nyo. Dahil kami po sa CBS DWAD, sa programang The Truth Doctors on Air, tinatalakay namin yung mga issue na yan. At wala ho kaming kinikilingan, walang kinakampihan, wala ho kaming bias sa aming mga discussions dito sa programa na ito. At kami po, mainstream media, hindi po kami vlogger, no? Mainstream media kami. Yung huwag nyo ilahatin na mainstream media na hindi ipinatalakay itong issue na bumabagabag ngayon sa ating bansa, itong flood control scam. Kahit na yung isa pang network, yung Net25, tinatalakay din yan. No? Huwag niyong sabihin na kayo lang na nasa mga vloggers, kayo lang ang marunong, no? At kayo lang ang nagtatalakay sa mga issue na ito. Doon ako na yung sinasabi na hindi daw, huwag niyo lahatin, no? Maaaring may mga network dyan na hindi nila pinag-uusapan ito.
at hindi nila pinapaliwanag sa taong bayan kung ano nangyayari sa bansa natin, ay ibahin nyo kami dito po sa DWAD. Ano, Dr. R? Yun na nga, Dr. J, no, nung isang kahapon yata, no, na parang meron akong napanood na na-post sa Facebook, no. Ng isang news program yata ito na parang si Attorney Baligod yata ang kanilang ini-interview sa programa. Medyo sa totoo lamang, ang aking opinion dapat siguro po sa lahat ng oras, it wouldn't matter kung kayo po ay nasa social media o kung kayo po ay nasa mainstream media, dapat po ma-maintain po natin ang pagrespeto doon sa ating mga ini-interview. Hindi po ibig sabihin na maaaring magkaiba po tayo ng pananaw sa politika. Medyo sarcastic na po ang ating ang ating pag-i-interview dun sa ating mga iniimbita na mag-guest sa ating mga programa. Parang kung tingin ko po parang hindi yata naging maayos, no, na ang pagtatanong pero nakita ko po ang professionalism, no, dito ni Atty. Baligod. Napaka respectable ng abogadong ito, no, Dr. J, no. Sa kabila ng parang medyo sarcastic na ang dating ng nag-interview sa kanya Hindi lang sarcastic. Pero pa rin, Atty. Baligod, nung newscaster, hindi ko alam kung newscaster hindi ko alam kung news program. Hindi Basta ko ito napanood ko lamang. So, hindi ko yun nga, matanda. Dr. J, no? Hindi ko rin matandaan yun pa, pero sa totoo lang, basta kami ho dito, hindi po namin tinatag ang sarili namin o minamarkahan, nakaisa kami doon sa mga mainstream media na hindi nagsasabi ng katotohanan. Kami dito, patas po kami. Alam mo, napanood ko rin yun. Hindi ko maalala kung sino yung babae na yan, na maaring broadcaster siya, no? Nag-i-interview siya. Pero alam mo, sa tagal ko na sa mainstream media, almost 20 years, no? Na tayo na nag-broadcast. Ang rule dyan sa pag-i-interview, you don't argue with your guest. Let them speak. Maaring iba ang iyong pananaw, iba opinion mo, iba ang perspective mo. But the first rule is you don't argue. Kasi inibitahan mo siya para magpahayag siya ng kanyang nalalaman, ng kanyang saloobin, ng kanyang kung ano ang ginawa nila. You don't argue with that person, no? Mukhang bagito, Dr. R, no? Mukhang bagito yung babaeng yun, ano? Kung hindi man, baka may matagal na rin siya sa broadcast, pero hindi ganyan ang asal ng isang nag-i-interview, no? Kasi ang kailangan diyan cordial ang inyong kwan, kasi para makakuha ka ng mas maraming informasyon, cordial at may kortesiya ka doon sa ini-interview mo. Hindi pwede yung para kang galit dahil hindi sumasang-ayon sa iyong paniwala ang kanyang sinasabi, di ba, Dr. R? Oo, yan. Saka ang isang nalilito ako doon sa nung nabanggit nung naturang broadcaster o newscaster na ito, na parang pinalalabas niya ay kaduda-duda ang sinasabi ni Atty. Baligod. Naturalmente naman na talagang hindi siya parang second party na siya, no? Dahil siya lamang ito yun na abogado nitong 18 o 16 na Marines at 2 miyembro pa po ng AFP. Naturalmente, hindi po siya kasama doon sa pagde-deliver ng mga basura. Tatala mo sa hindi nga siya kasama para bang tinatanong siya, may first-hand information ka ba? Ayun nga. Abogado ka.
Ano ka magkaroon ng personal information kasi abogado ka, gagawin to sa iyo na kliyente mo. May hindi ko nga maintindihan. Meron bang abogado na tumayo sa isang nasasakdal o isang nagsasakdal na na first hand ang information? Of course, siguro hindi naman po dahil hindi naman sila kasama doon sa nangyaring krimen o sa nangyaring event kung saan ang naging dahilan ng pagsasampa ng kaso o nasampahan ng kaso, no? So medyo masasayang ang oras natin sa ganitong diskusyon, no, Dr. J, no? Basta ako naniniwala na dapat tama yung sinabi mo, lahat dito sa The Truth Doctors on Air po, lahat po ay kaibigan. Tatala mo, babalikan ko lang uli yung discussion na yan, ano? Kasi alam mo, yung babaeng yon, bastos eh. At kung hindi siya, baka newsreader lang siya, no? Hindi siya katulad nila Ted Filon at saka yung kanyang partner na isang babae na si DJ something, no? At sa ata yun. Mahusay mag-interview eh. At yung isa pa yan na sinasabi ko na mainstream media, na ini-interview nila si Balikod eh, ini-interview nila sa attorney eh. So hindi pwede sabihin ng mga vloggers ngayon na sila lang ang tumatangan ng mga issue na ito. I just want to correct them, itong mga vlogger, kung nakikinig kayo, hindi lang kayo, kundi kami man sa mainstream media, kahit kakaunti kami, na tinatalakay itong mga issue na to para mabigyan ng linaw ng informasyon ng ating mga kababayan na in our own small way, no? Hindi pwede kayong sabihin nyo na sa inyo, kayo lang. At kami naman dito mayroon namang magilan-gilan ng mga mainstream media na tinatalakay itong mga issue na ito. Dr. Jen, nabanggit niyo kanina, medyo isang mainit pa rin po itong topic na ito, no? Yung mga revelasyon at aligasyon ng 18 tao na ito na nag-execute na po ng affidavit at na-file na rin po sa office ni Ombudsman Christine Remulla, no? Totoo lang, Dr. J, sa totoo lang, ang salita masasabi ko ay nakakabuwisit. Kung ito ay man, no, nakakabuwisit. Pero Dr. J, atin po, ako pa lang bubuwisit. Paano na kaya yung mga pinangalanan doon sa affidavit na yun? Diba? Ano kaya ang mga parang magiging no? Ang standard and the expected na mga reaction ng mga nakapangalan doon na hindi totoo yan. Dinideny nila at pinagtatawanan pa nga sa mga psychologist. Ang unang sinasabi ng mga psychologist na ang mga reaction usually nasa denial stage. Denial stage, nagdi-deny sila. Katulad ng reaksyon ni ditong si Senator Soto, Speaker, ano ba tawag yan, Senate President, na yun daw baka hanapin pa sa kanya nang sinabi na 5 malita ang diniliver doon sa opisina niya sa Pasay. Baka hanapin daw ng asawa niya. Ng misis niya. So yun mga denial yun. Dr. J, kung ito kung ito nga po ay kunyari po nangyari, no? Ako po yung nagsasabi na kunyari, no? Hindi ko po sinasabi na ito ay totoong nangyari. Pero kung nangyari man po ito, no, kuwari ko, Dr. J, no, inabutan kita ng ilang maleta, no, na yung mga large, para mo, kung di ako nagkakamali, so 20 million yata ang isa, no. Kung 5 maleta yan, nasa 350 million, no. Kung inabot ko yan sa iyo nung panahon ng eleksyon, siyempre, naturalmente, wala na ngayon yan. Dahil ginastos mo yan sa eleksyon. Kaya nga, yun na nga yung kanilang reaction, denial, ano. Hindi natin sinasabi na guilty sila dahil lahat na yan ay aligasyon, ano. At hinuhugot lang natin yan, itong pinag-usapan natin doon sa affidavit na naging public document na yan public document yan. At doon naman sa mga sinabi ng abogado, si Baligod, at sa mga, kahit nung in-interview natin si Mike Defensor, ano. So lahat mo yan aligasyon.
it doesn't mean na to, kung tumanggap sila sa ngayon at nakapangalan, nakalagay ang pangalan nila doon na nag-guilty sila, hindi naman ho, kasi may due process pa. Pero ano ang impresyon ng taong bayan? Kasi ang mabigat, Dr. Ren, yung impresyon ng taong bayan eh. Yung makikita ngayon andun ang pangalan ng mga yung isa lang na tinanggal ang pangalan doon na blackout, yung namatay na isang congressman, nakamakailan lang na namatay, na nung nag-post pa sa Facebook yung pamilya, marami pang tumatawa kasi sa nagbibigay ng condolence. So, maalala mo yun? Oo. Pero yung isang congressman na taga-pulo yun eh. So yun, nakalagay ang mga pangalan nila. At meron namang clarification si Atty. Baligon na yung kay Congressman Diliba, hindi naman doon sa tumanggap siya doon sa mga kundi under dapat sa ICC yun. So yun pala, yun nga, minabasa ko kanina na parang doon sa affidavit ay parang ang akala ko ay nawala ang pangalan ni Congresswoman Laila De Lima. Yung pala ay naging konektado lang doon sa mga activities dito ng ICC. Tama ba yun? Okay. Tama, So, activities sa ICC. So ito po ay hindi namin sinasabing totoo, no, yung po partisipasyon ni Congresswoman Laila De Lima. Ang sinasabi lamang po namin ay according sa abogado ng 16 na Marines at 2 miyembro pa po ng EFP, ay ang partisipasyon supposedly ang ligasyon laban kay Congresswoman Laila De Lima ay doon nakaakibat, doon sa nakakabit po doon sa ICC, ano? Sa ICC at saka hindi naman mali-malita. Tama, ang hindi naman mali-malita ang mga tinatanggap, kundi meron din naman mga congressman doon na ang tinanggap supot lang eh. Supot lang. So, ibig sabihin siguro, between 5-10 billion, ganun lang ang mga binigay doon, nakasuso. Naka-paper bag, iba yung mali-malita, kasi ang mali-malita, mabigat na yun, hindi na kayang buhatin ng 2 tao, eh. Napakabigat na doon. So, yun ay, alam mo, yung sinasabi ko, unang talagang reaction. Ano ba daw ito parang nabasa ko yung kay dating senador Antonio Trillanes, parang $2 million. Ito po ba yan? Sa ICC din yun, ang sinasabi ng mga sa affidavit na yon, na yung 2 million, nagpapalit sila ng pera na kinonvert nila sa $2 million. At yun naman ay ang kinakapot daw nila kay dating Senador Trillanes. Yun ang sinasabi nila. At ginamit yon sa mga nagastos. At binigay din ata yan, Hindi naman na kay Trillanes na pera ni Trillanes yung ayon sa affidavit nila, kundi na ibigay doon sa mga investigador ng ICC na pumunta dito sa Pilipinas noong 2023. Hindi, si Trillanes lang ang conduit ayon sa kanilang mga affidavit nila. Hindi naman na palagay ko yung sinasabi nila, hindi naman nakinabang doon si Trillanes sa pera at inabot yun. Sa kanya lang pinadaan at binigay sa ICC. Kung yan ay totoo, pero nasa affidavit nila yan. Yung $2 million okay. So papalit sila. Opo, sigundahan ko lang po yung sinabi ni Dr. J, ulitin po namin, ito ay nasa revelations ng revelations nila. Ito po ang kanilang aligasyon ayon sa kanilang affidavit, kung ako, Dr. J, I will challenge this affidavit in court. Sa tingin mo? Dapat. Kasi may karapatan ngayon ang mga nakapangalan doon. Kasama niya sa due process. Kasi pag yan ay naman ay inusisa na ng ombudsman, at hindi maaring hindi nila uusikain yan, titingnan. Ngayon,
susulatan nila. Hindi ko alam kung anong mga tawag doon sa mga sabtina yan o kung ano man natawag nila dyan, no, sa legal term. Itong mga nakapangalan doon para magbigay sila ngayon ng counter affidavit nila. Na dinideny nila kung ano man. Kasi ito ng karapatan naman ng mga nakapangalan doon na bibigyan sila ng pagkakataon na sagutin yung mga aligasyon na yan. So yun ang sa atin sa Pilipinas. Hindi naman yung mga napangalanan ka doon na ikaw ay guilty ka agad. Hindi ganyan ang sistema. Basta ito lang ang masasabi ko ng Dr. J, no? Sana po mga kababayan, no? Sana po doon sa ating mga napangalanan, sana po hindi kayo guilty. At sana po hindi po totoo itong mga aligasyon na ito dahil medyo hindi lang po ito nakakasira sa inyong pangalan, ano po? Lalo pong nakakasira sa damdamin ng bawat Pilipinong nakakabasa at nakakarinig na ito. No? So kung ako po sa inyo, wag na ho tayo magtalaktakan dito sa social media. Kung ako po sa inyo, i-challenge na ho ito sa korte para doon ho tayo magkalaman pare-parehas. Ano po? Dr. J, ako po yan, no? Magpapaalam lang po, no? Medyo ako po patungo sa ating mga tagapakinig. Ako po patungo sa opisina ng NBI dahil atin pong iniimbita sana ang bago po na appointed na NBI Director na si Atty. Melvin Matibag, no? Dahil gusto rin po naming malaman kung ano rin po ang mga plano niya para po sa bureau, ano po. So ako po'y patungo doon ngayon upang maglagak po ng imbitasyon at babalitaan po namin sa mga susunod na araw kung kailan po namin siya magiging guest dito sa ating programa. So salamat po ulit, Dr. J. No? Ako po'y alis muna pero ipagpatuloy po ni Dr. J ang diskusyon tungkol sa basura. Okay. Bye-bye. Dr. R. Salamat, Dr. J. Okay. Tuloy natin. Paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya lang maging mulat. The truth, doctors on air. We uncover the truth behind the news. Yo, sa panahon ng ingay at chismis, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong Okay, nawala tayo, ano? Bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. All the truth, doctors on it. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon. Biyernes, 27 ng Pebrero. Bukas, ewan ko kung last day ba bukas ng Pebrero, 28. So, alam niyo, sabi ka nila, yung mga pinapanganak daw ng Pebrero, kulang-kulang. Hindi ko lang alam kung totoo yan. Marami kayo kaibigan, pinanganak ng Pebrero. Kasama na tayo doon, mga kababayan ko. At anyway, yung kanina pinag-usapan namin, ni Dr. R. Yung tungkol po sa itong mga issues na ito, Ang sasabihin ko lang, ang dating sa issue,
na katulad nitong korupsyon, mga kababayan ko, maaring doon sa mga nakalista na mga politiko na andon, maaring sinuportahan nyo sila nung nakaraang halalan. Maaring ang iba doon ay may mga congressman nyo sa distrito nyo. At yung mga senador naman na nakapangalan doon, ay maaring yun naman ay binuto nyo. Ano? Pero masasabi ko lang, ang issue ng itong sa korupsyon, scam, hindi lang itong flood control kasi marami nababanggit pati daw yung tax eye sa mga kalsada, may mga poste ng street light na katulad nga kahapon, nasabi ko doon sa isang programa na yung street light doon sa Iloilo City, hindi ko lang alam kung sa city o sa province, na nagkakahalaga ng 1 milyon ang isang street light, ano, na hindi mo mapaniwalaan kung ikaw naman ay nag-iisip, yung sinasabi natin critical thinker, kung paano nagkahalaga ng 1 milyon ang isang street light, ang isang poste na may ilaw, ano. Hindi mo maubos isip, ano, na ganun kalaki pala ang halaga ng isang street light. At maraming nagsasabi naman doon sa mga nakakaalam na hindi naman umaabot dapat ng ganun, ano, ang halaga ng mga street light. At the most, may nagsabi 30,000, 50,000, may 80,000 pesos daw. Pero tayo naman hindi natin alam yan dahil naman tayo eksperto sa mga ganyan, ano. Pero nakakalula na itong nangyayari na corruption sa atin. At ang sinasabi ko lang na kahit ano pa ang political bias mo, itong issue na ito nakaka-apekto sa atin lahat sa Pilipinas. No? Tayo ang apektado, mga Pilipino. Hindi ho yung kung ikaw ay bumoto doon sa isang senador na kasama doon sa mga kasama doon sa affidavit na inaakusahan, no? Na kasama allegations na kasama siya doon sa scam na nagtumanggap ng mali-malitang pera, ay okay lang na maaring hindi ka maniwala, no? Dahil andun yung inyong bias na hindi totoo yan, gano'n. Pero mangibabaw sa bandang huli, mga kababayan, kung talagang iimbestigahan ng gusto ito ng ombudsman at ng any competent court, no? Itong mga aligasyon na ito, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi maaari kasi na hindi lumabas ang katotohanan, mga kababayan. Kahit kayan ay pagtakpan pa. Sa di kalaunan, lalabas ang katotohanan. Hindi maaari na yan ay sabihin mo, maaaring sa ngayon, 1, 2, 3 taon, 4 na taon, 5 taon na yan ay natapagtakpan, pero eventually lalabas ang katotohanan, mga kababayan. At magbabayad ngayon itong mga involved ng mga tao. Pinag-uusapan naman natin dito sa programa natin dito sa The Truth, Dr. Soner, kung ano itong nangyayari sa bansa natin. At katulad ganyan, yung sinasabi nila na yung sinasabi ng mga Marines, no? Yung mga nag-expose na mga nag-execute ng affidavit na isa doon sa mga sinasabi nila na yung 2 million, nagpapalit sila ng $2 million at yun ang ginamit sa pag-interview ng gastos at binigay nila doon sa mga ICC investigators para makapaglikom daw ng mga witnesses dito sa Pilipinas, ano, para makasuhan itong si dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa International Criminal Court. Kung totoo yan, ibig sabihin yan, mga kababayan, tayo pang gumastos
ang kaban pa ng bayan ang gumastos para maipadala itong si President Duterte sa The Hague, no? At hindi ako lumilihis dun sa sinasabi ko na siya ay nakidnap. Kasi kahit saan mong titingnan na anggulo, mga kababayan, mayroong tinatawag na due process ang kahit na yung mga tinatawag nilang extradition na yan, no? Dadaan pa rin yan sa korte ng Pilipinas. Hindi maaaring basta mo lang ipadala ang isang akusado sa isang korte doon sa ibang bansa nang hindi ho dadaan sa mga korte natin. Kaya lang ngayon, hindi ho kumikibo ang ating Supreme Court dahil sa kanila siguro, nasa isip nila that it was a done deal, no? It was already moot and academic dahil mayroon ando na sa The Hague si Pangulong Duterte at kasalukuyang undergoing pre-trial ang tawag ata nila doon, ano? Pero yan ay hindi pa rin natin pwedeng sabihin na sumunod ang ating gobyerno sa due process kasi kahit saan titingnan yan sa anggulo ng mga magagaling sa mga legal na mga kasi hindi pwede mangibabaw ang warrant of arrest ng ibang bansa sa atin sa korte natin kasi ang pwede lang mag-aresto ng Pilipino na nasa Pilipinas dadaan po sa korte natin, magagaling ang warrant of arrest sa korte natin kasi yun po ay nakasaad sa ating konstitusyon. No person should be deprived of life, liberty, property without due process of law. Nakalagay yan. Kahit isa sigurong high school o hindi sabihin natin nakapag-aral, pag binasa mo yung konstitusyon, which is in layman's language din naman, no? Maunawaan mo na walang pwedeng arestuhin o ikulong o kukunin ang propiedad without due process of law. So maliwanag po yan, mga kababayan. Apektado ngayon ang kredibilidad nitong mga prosecutor sa ICC. At yun na nga ang pinag-uusapan ngayon doon kasi masyadong mahina ang mga ano tawag yan, ebidensya at wala nga silang ebidensya. Ang mga witnesses nila mukhang fabricated pa na nanggaling sa Pilipinas, ano? So yan ay abangan na lang natin yan, mga kababayan, kung anong mangyayari doon sa mga susunod na mga pagdinig dyan sa kay Pangulong Duterte, ano? Pero isipin naman natin na kung totoo itong sinasabi ng 18 ng mga dating mga sundalo, ang mga security escort ng dating kongresista na si Saldico, yung sinasabi nila nagpapalit sila ng pera, dala-dala nila yung pera, nagpapalit sila ng $2,000 at yun ay binigay sa mga doon sa mga ICC investigators. At mayroon naman silang katibayan, no? May mga at maliban siguro diyan sa mga litrato na binigay nila, mayroon pa sila talagang mga documentary evidence. Kasi hindi naman lalabas yung mga yan ang walang ebidensya na matibay, ano? At baka lang mapahiya sila kung yan ay hindi po maibigay po ang ebidensya na maayos, no? So sandali lang, bago tayo magpatuloy ay ano muna tayo, sandali lang, oh. Walang paanda, katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan sa isyong Okay, mainit. tuloy-tuloy tayo, no? At
Ang oras po, alas 12:40 ng hapon. Ano. Alam nyo, ako'y nagtataka kung bakit itong si dating Senador Trillanes, ganun na lang ang galit sa kay Pangulong Duterte. Dahil siya po ay, kung titingnan mo itong nakasaad sa affidavit ng mga marin, parang kasapakat siya. Hindi kasapakat, kasangkapan siya. Naging kasangkapan siya. Doon po sa pag-akusa sa kay Pangulong Duterte sa Dahig. Hindi ko alam kung hanggang anong extent ng kanyang participation. Pero binalikan ko ngayon sa mga balita ni research ko kung bakit ganun po ang kanyang galit sa kay Pangulong Digong Duterte. So nakatunghayan ko dito sa isang report ng ABS-CBN actually. We will give credit to ABS-CBN. It was published in 2017. Nakalagay dito, Senator Antonio Trillanes' determined effort to undermine President Rodrigo Duterte started way before he assumed the highest position of the country. At sa isang interview sa dating radyo ng DCMM, yung pag-aari ng ABS-CBN, na iba na ngayon yung nag-ooperate ata niyan, hindi na ABS-CBN. Trillanes said he knows Duterte personally, and what he found out in recent years came as a shock to him. Ito yung sinasabi niya sa interview. Nakilala ko ito personally at marami akong impormasyong nakuha sa kanya. Kaya noon pa lang hinaharang ko na ang pagkapanalo nito kasi alam kong magiging disaster ito sa ating bansa. Trillanes said. Pero alam naman natin, na siya ay nag-apply noong 2015 sa kay Pangulong Duterte na siya ang tatakbo na maging running mate ni Pangulong Duterte as Vice President. At sinasabi niya dito, the opposition senator who ran for Vice President last year but lost, recall talking to Duterte in 2015. Ito yung, alam nyo, yung mga sinasabi ko minsan itong si Senator Trillanes, hindi ka panipaniwala. Yung parang mayroong may tawag sila dyan na parang mahirap paniwalaan. Pero talagang ang nito, na siya ay hindi kinuha ni Pangulong Duterte na running mate kasi ang pinabura ni Pangulong Duterte si Peter Alan Cayetano. At yun ay history na yan. Natalo din naman si Peter Cayetano. Ang nanalo po si Vice President Leni Robredo na ngayon mayor po ng Naga City. So doon yun pong ugat na yan. At parang napahiya siya, napahiya itong si Senator Trillanes na hindi siya kinuha bilang running mate ni Pangulong Duterte. At kaya parang yung kanyang sinasabi na nung daw nag-usap sila, pinag-usapan nila yung pagpatay. Eh, alam nyo, mahirap paniwalaan. Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling siya, pero mahirap paniwalaan kasi kasi sa kanyang record, marami siyang sinasabi na hindi naman totoo, na hindi naman nagkatotoo yung kanyang mga predictions. At hinarang niya raw nung eleksyon ng 2016. Pero ang alam ko natin
na siya po ay talagang hindi kinuha dahil ang tingin siguro nitong mga pangkat ni Pangulong Duterte at the time, hindi po siya winnable, no? Hindi po siya winnable na kuwan, ano, na kandidato. So yun ang isa sa mga nakikita natin dito. Sabi nga dito sa isang Facebook, ano, na isang Facebook na may nag-post dito, Trillanes is angry and bitter because he is not half the man Duterte is, and he has had failures all his life. So yun ang isa daw si alam nyo, yung katulad yan, si dating Senador Trillanes, alam nyo ito, politically dead ang ibig sabihin na kita nyo, tumakbo ito na mayor ng ano ba tawag yan, yung Caloocan, Talo, at siya mismo nagsasabi na hindi daw siya tatakbo, kaya lang ang rason niya kapag si Sara Duterte, kita nyo, ina-admit niya na si Sara Duterte mananalo. Kapag si Sara Duterte ang nakaupo na Pangulo sa 2028, ay baliwala yung pag-senador niya kung sakali siya mananalo. Pero masasabi naman natin, based on the past results ng halalan, talo eh. Hindi mananalo si Trillanes kahit anong gagawin niya. Kung sakali matatakbo siya uli as senator, of course we will wish him good luck. Katulad ng sinabi na yung nung spokesman ng Malacanang na si Claire Castro nang nagpahayag ng kanyang pagtakbo si Vice President Sara Duterte, nagpahayag na tatakbong Pangulo sa 2028, no? At wala silang masabi na iba kundi good luck. Good luck na lang. So yun na lang ang sinabi ng spokesman ng Malacanang, ni Claire Castro. At ngayon, alam niyo mga kababayan, ang isa ngayon malaking problema ng itong ating mga politiko, lalong-lalo na po yung gustong ayaw sa kay Vice President Sara Duterte. Itong mga political party, hindi nila alam kung sino ang kanilang kandidato sa 2028. Hindi pa sila, wala pa. Naunahan na sila ni Vice President Sara Duterte na nagdeklara. So gayon ang mangyayari diyan, kikilos na ngayon itong mga organization under sa kay na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Ang habol kasi diyan mga kababayan, ito alam nyo, hindi naman ako, baka sabihin nyo, hindi ako political analyst, no? Hindi tayo mahusay dyan. Pero sa ating karanasan sa politika dito sa atin sa Pilipinas, kailangan kasi mayroon kang mass base na sinasabi. Pag ikaw ay tumatakbo bilang sa mataas na posisyon, kahit nasabihin mo yung sa senador ka, kasi national yan eh. Ang halalan na yan, national, lalo na yung Pangulo at Vice President, kailangan may mass base ka. So ang mass base kasi ni Sara Duterte, ni Vice President, you have the Mindanao and the Visayas. Except maybe ang masasabi ko na hindi siya masyadong malakas sa isla ng Panay, no? That is understandable, na unawahan natin yan dahil andun yung dati sila Maruhas, no? Yung mga Ilonggo, no? Andun sila Drilon na
yan ay mga baluarte ng mga liberal, no? Yung lugar na yan. Pero kung titingnan naman natin, ang nangyari noong nakarang halalan, doon lang mismo sa Capiz, no? Sa Capiz, sa province of Capiz, natalo ang anak ni Marrojas sa pagka-congressman doon po sa province of Capiz, sa first district. So, this is the first time that happened na ang kandidato ng mga Rojas sa Capiz natalo. Much more na ang anak pa ni Marojas na apo po ni Jerry Rojas at ni nung asawa niyang si Judy Araneta nung natalo po sila sa Capiz. So nakikita natin yung pagbabago ng isang ng political landscape, no? Pero alam nyo, kahit na ganun pa man na yan ay baluarte ng mga liberal, pero malakas pa rin si Sara Duterte doon nung nakaraang halalan din, no? Against kanyang mga katunggali. So ngayon, ang mas base ni Sara Duterte, Visayas at Mindanao. So yun ang mas base, yun ang kanyang yung ang tawag diyan sa nila sa Kastila, baluarte. Ha? Pag sinabi mong baluarte, yan malakas yan. Baluarte niyan eh. Oh. So ngayon, at itong mga areas na ito, meron ding areas dito sa Luzon, actually, maaring sa Bicol, hindi masyado kasi kung tatakbo itong si Leni Robredo, ay siyak yan na malakas sa Bicol. Pero pagdating naman sa Luzon, ayun ay 50-50 yan. Maaring it can go either way, no? Pero malaking lamang ang isang kandidato na mayroong mass base o mayroon siyang baluarte na sinasabi. So yan ay, alam nyo, malayo pa naman ang kwan, pero marami nagsasabi, bakit nag-declare siya ng mas maaga, no? Nang maaga ang kwan, ang deklarasyon niya sa pagtakbo. Dahil yan ay sa paghahanda. At ngayon pa lang, kung simbaaring last week pa nang simula na nag-declare itong si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya, official declaration, no? Kasi mayroong mga hints na sinasabi. Ito official ito na declaration, hindi na ito haka-haka. Sinasabi nila, several times nila sinabi na tatakbo siya. Now, yan ay sabi nila maaga, pero ito kumilos na ho yung mga parallel organization na sumusuporta po kay Vice President Sara Duterte. Mga, alam niyo, yung mga strategic moves yan, hindi natin pwede ito ihambing sa kandidatura po ng dating Vice President Joe Binay, ano? Kasi iba naman ang kalagayan, ang sitwasyon ng panahon na yan. Nalyamado si Vice President Binay sa mga survey nang tumakbo si President Duterte, natalo siya, no? Pero kung tandaan natin, si Pangulong Duterte naman at the time, pumasok siya last minute. Parang ano ba tawag nila doon, pinalitan niya lang yung dating nag-file ng kandidatura para sa PDP laban. Kundi ako nagkamali, yung dating barangay kapitan na si Dinyo, kaya yata nag-file doon, tapos pinalitan siya ni Pangulong Duterte. Last minute na tumakbo itong si Pangulong Duterte na nag-file ng kanyang kandidatura, no, pagka-presidente. I think that was the deadline, no, sa filing of pagka-presidente. Nag-file siya, replacement ng kandidatura ng barangay Captain Dinyo, no. So doon rin po ang nangyari dyan na si Binay, no, na siyang nangunguna at the time sa mga survey, natalong nung pagdating ng halalan, no. Kasi ang nakalaban doon sila si Binay, si Marrojas, no, natalo sila ni Pangulong Duterte.
And the rest is history na, no? Sa ngayon naman, hindi mo pwede ngayon ihambing yan na doon sa nangyari na panahon na yan na malakas si Vice President Pinay, pinulaan, binatikos, mayroong mga investigasyon na ginawa at nilabas pa yung mga sigirin niya daw doon sa Batangas na air condition pa. Makita mo na walang tigil ang investigasyon at the time ng I don't know if it is the Blue Ribbon Committee ang nag-imbestiga na panahon na yan para lang siraan si Binay, pero hindi naman naging matagumpay dahil kahit anong survey na gagawin on before Duterte filed his candidacy, si Binay pa rin ang malakas at the time, no? So yan ay ganyan na po ang mangyayari ngayon na pero ibang sitwasyon ngayon. Si Sara Duterte may balwarte. Si Vice President Pinay, ang kanyang balwarte yung Makati City. At siya naman ay dumidepende sa mga kaibigan at sa kanilang organisasyon ng mga mayor sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Kaya lang pagdating sa ganon mga kababayan, hindi ka pwede umasa sa mga politiko na ikaw ay dadalhin nila dahil iyon ay pagdating sa halalan, the reality is to each his own, no? To each his own. Maaaring mga ngako sa iyo yan, boss, ako, tatangan kita sa aking campaign, okay? Pero ang habol nila dyan yung pera mo eh. Pero pagka tingin nila doon sa ibaba na nangangampanya sila, na medyo mahina sila, ang survival nila ang nangingibabaw dyan, no? Ganyan po politika natin sa Pilipinas, mga kababayan, ano? So ito ngayon, pero itong kay Sara Duterte sa ngayon, Vice President, kahit siguro yung mga political analyst, sasabihin nila yan, dahil maraming magagaling na mga analyst dito sa atin, ano? Sasabihin nila yan na si Sara Duterte may balwarte, may base si Sara Duterte. Kaya medyo mahihirapan sila dyan. Kaya sila ngayon talagang nag-iisip sila ng kung anong paraan na at sino ang kandidato nila, the President at the Vice President na ilalaban nila sa kay Pangulong kay Vice President Duterte. At ngayon na nasa isip pa nila si Mayor Leni Robredo at isip Pangulong BBM, ano? Ang tandem, no? As Vice President, may mga nilulutang sila ng mga ganong senaryo. Leni Robredo and President BBM ang Vice President, no? Hindi ko lang alam kung kakayanin pa ni Pangulong Marcos yung pangangampanya na nakita naman natin na mayroon, sinabi na mayroon kang anong sakit yun, diverticulitis at tatawag nila doon, yung sakit yan, ano? At mukhang nangayayat ngayon si Pangulong Marcos. Hindi natin alam, baka dahil doon sa sakit na diverticulitis, dahil siguro sa tiyan yan mahirap kumain at apektado ang panunaw mo, ano? Maring mga gano'n may mga cases na gano'n, ano? So, I don't know kung si Pangulong Marcos ay amenable na magiging Vice President siya. Makikita natin yan sa darating na mga panahon, mga kababayan. At wala na tayong oras, magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At ito po inyong lingkod, Jake Ortiz, Dr. J, dito lang po sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS Telebulilit. 1098 Kilayot sa inyong mga talapitan at pangalan ng aking kasama ang Dr. R. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Yo, sa panahon ng ingay at